Magandang araw mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay Filipino 2. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na markahan, unang linggo. Ang ating paksa ngayon ay napapantik ang mahahabang salita. Layunin. Pagkatapos ng aralin na ito ay inaasahang na isasagawa mo ang mga layuning ito. Una, napapantik ang mas mahahabang salita. Ikalawa, nababasa ang mga salitang madalas makita sa paligid at batayang talasalitaan. Ikatlo, na isusulat ng wasto ang mga idinigtang mga salita. Subukin natin. Panuto, piliin ang tamang pagkakapantig ng mga salita. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Titik A, kayamanan. Titik B, kaymanan. Titik C, kayamanan. Titik D, kayamanan. Ang sagot ay tama, titik A. Ikalawang bilang. A, karunungan. B, karunungan. C, karunungan. D, karunungan. Ang sagot ay titik B. Ikatlong bilang. A, patimpalak. B, patimpalak. C, patimpalak. D, patimpalak. Ang sagot ay tama, titik C. Ika-4 na bilang. Titik A, lakbayin. B, lakbayin. C, lakayin. D, lakbayin. Ang sagot ay titik D. Ikalimang bilang. A, paligsahan. B, paligsahan. C, paligsahan. D, paligsahan. Ang sagot ay titik A. Balikan natin. Basahin ang mga pangungusap. Ikahon ang mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Unang bilang, malaki ang mga damit na binili sa akin ng aking nanay. Ang sagot sa unang bilang ay tama, malaki. Ito ang salitang naglalarawan. At ang inilalarawan ng malaki ay damit. Ikalawang bilang, mabangis ang hayop na nakita namin sa zoo. Ang sagot ay tama, mabangis ang salitang naglalarawan at ang inilalarawan nito ay ang hayop. Ikatlong bilang. Aliwalas ang palaruan sa aming barangay. Ang salitang naglalarawan ay tama, maaliwalas. At ang inilalarawan ng salitang maaliwalas ay ang palaruan. Ika-4 na bilang, pumunta kami sa makipot na lugar. Ang
Ang salitang naglalarawan ay tama, makipot. At ang inilalarawan nito ay ang lugar. Ikalimang bilang, napakasaya ng kaarawan ng aking bunsong kapatid. Ang sagot ay tama, napakasaya. Ito ang salitang naglalarawan. At ang inilalarawan nito ay ang kaarawan. Tuklasin natin, hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga salita sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong papel o kwaderno. Basahin muna natin. Number 1, bulahaw. 2, masasamang loob. 3, pamamalimos. 4, dumamay. 5, napahamak. A, nasaktan. B, humihingi ng pera sa mga tao. C, nakakaabala. D, di maganda ang ugali. E, tumulong. Sagutan na natin. Ang sagot sa unang bilang ay tama, titik, C. Ang kahulugan ng bulahaw ay nakakaabala. Ikalawang bilang, ang sagot ay tama, titik, D. Ang kahulugan ng masasamang loob ay di maganda ang ugali. Ikatlong bilang, tama, titik, B. Ang kahulugan ng pamamalimos ay humihingi ng pera sa mga tao. Ikaapat na bilang, titik, E. Ang kahulugan ng dumamay ay tumulong. Ikalimang bilang, tama, titik, A. Ang kahulugan ng napahamak ay nasaktan. Makinig sa iyong nanay o kapatid habang binabasa ang kwentong may pamagat na bulahaw. Bulahaw. Sa isang malayong lugar nakatira ang isang batang madalas sumigaw. Noong una, nagulat ang lahat tuwing sumisigaw ang batang si Bulahaw. Akala ng mga nakakarinig sa kanya sa kanilang pamayanan, ang barangay katahimikan, ay lagi siyang nasasaktan. Aray! Ang malakas na pagsigaw ni Bulahaw. Sa lakas ng kanyang pagkakasigaw, aakalain ng mga nakakarinig na napahamak na siya. Paano ka, anak? Nasaktan ka ba? Ano ang masakit sa iyo? Tanong ng kanyang inang labis-labis ang pag-aalala sa kanya. Dahan-dahang iaangat ni Bulahaw ang kanyang ulo at biglang tatawa ng malakas. Ha ha ha! Ang malutong na paghalakak ni Bulahaw. Si inay naman di na mabiro. Tawang-tawang sabi ni Bulahaw. Naku anak, hindi magandang biro ang ginawa mo. Ang malumanay na pangaral ng ina kay Bulahaw. Pasensya na po kayo inay, di ko na po ulitin. Ang mahinang pagtugon ni Bulahaw.
Isang araw, bigla na lamang sumigaw si Bulahaw habang naglalakad sa kalsada. Dali-dali siyang pinuntahan ng mga taong nais malaman ang nangyari sa kanya upang siya ay matulungan. Anong nangyari sa iyo, Bulahaw? Ang tanong ng kanyang ninong habang napapalibutan siya ng mga taong nag-aalala sa kanyang kalagayan. Biglang iniangat ni Bulahaw ang kanyang ulo at sabay tawa ng malakas. Nagbibiro lang po, Ninong. Ang nakangiting pagtugon ni Bulahaw. Hindi ito magandang biro, Bulahaw. Ang sabi ng kanyang ninong mapagbigay. Huwag mo na itong uulitin dahil sa susunod, magagalit na ako sa iyo. Wika ng kanyang ninong. Isa-isa na ring nag-alisan ang mga taong naisa na siyang tulungan. Ilang ulit pa itong ginawa ni Bulahaw. At halos lahat ng mga tao sa kanilang pamayanan ay nakaaalam na sa kanyang pagsigaw na wala namang dahilan. Isang araw, habang naglalakad ng mag-isa si Bulahaw, may isang sasakyan na kulay itim ang huminto sa tapat ni Bulahaw at bumaba ang tatlong mama na may malalaking katawan at pilit siyang isinakay. Sigaw ng sigaw si Bulahaw, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang dumamay sa kanya. Naisakay siya sa van na kulay itim na wala man lang umansin sa kanyang malalakas na pagsigaw. Dinala siya ng mga naglalakihang mama sa isang lugar. Takot na takot si Bulahaw na bumaba sa sasakyan at pinapila siya kasama ng mga batang biktima din ng pandurukot. Simula ngayon, sa akin na kayo magtatrabaho, ang sigaw ni Kaingayan sa lahat ng mga batang naroroon. Lahat ng kikitain ninyo sa pamamalimos ay sa akin mapupunta. Madiing sabi ni Kaingayan. Kinang sumunod na araw, dinala ni Kaingayan ang lahat ng bata, kabilang si Bulahaw sa mga lugar kung saan sila manlilimos. Maghapon na sa kalye ang lahat ng mga bata. Kinagabihan, iyak ng iyak si Bulahaw sa kanyang sinapit. Tahan na, Bulahaw. Ako nga pala si Panatag. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Ang mahinang sabi ni Panatag. Unti-unting napatigil si Bulahaw sa pag-iyak. Naisip niya tuloy na sana hindi na lang siya sumigaw ng sumigaw noong nasa barangay katahimikan pa siya. Sana'y nakakatikim pa rin siya ng masasarap na luto ng nanay niya o di kaya nakakatulog sa malambot at parehabang kama sa kanyang mabango at makulay asul na kwarto. Huli na ang lahat dahil hawak na siya ngayon ng masasamang loob gaya ni Kaingayan. Naunawaan mo ba ang kwentong napakinggan mo? Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, sino ang batang madalas sumigaw sa kanilang pamayanan? Tama, ang batang madalas sumigaw sa kanilang pamayanan ay si Bulahaw.
Ikalawang tanong, saan nakatira ang batang palisigaw? Tama, nakatira sa Barangay Katahimikan ang batang palisigaw. Ikatlong tanong, bakit kinuha ni Kaingayan si Bulahaw? Kinuha ni Kaingayan si Bulahaw upang magtrabaho sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kinita sa panlilimos. Ikaapat na tanong, sa palagay mo nagsisisi ba si Bulahaw sa kanyang ginawang biro? Bakit? Opo, nagsisisi si Bulahaw sa kanyang ginawang biro dahil wala nang naniniwala at tumulong sa kanya noong ginawa niya ulit ang pagsisigaw. Talakayin natin. Basahin ang mga pangkat ng salita na galing sa kwento. Napansin mo ba ang mga mahahabang salita sa loob ng kahon? Basahin ang mga salitang napantig. Basahin natin. Kaingayan. Pamayanan. Pagkakataon. Nakatitikim. Mapupunta. Mapagbigay. Naglalakad. Nakaaalam. Masasama. Mapupunta. Tandaan, pagpapantig ang tawag sa paghahati-hati ng tunog sa salita. Batayan ang wastong pagpapantig ng salita upang mabigkas ito ng maayos. Pagyamanin natin. Gawain 1. Panuto, pantigin ang mga sumusunod na salita. Unang bilang, malayo. Ikalawang bilang, masasarap. Ikatlong bilang, napalibutan. Ikaapat na bilang, pinuntahan. Ikalimang bilang, malulutong. Ngayon, pantigin na natin. Unang bilang, ang tamang pantig ng malayo ay ma, la, yo. Kalawang bilang, ang tamang pantig ng masasarap ay ma, sa, rap. Ikatlong bilang, ang tamang pantig ng napalibutan ay na, pa, li, pu, tan. Ikapat na bilang, ang tamang pantig ng pinuntahan ay pi, nun, ta, han. Kalimang bilang, ang tamang pantig ng malulutong ay ma, lu, tong. Gawain 2. Padikta sa iyong nanay o kapatid ang mga salita sa loob ng kahon. Pagkatapos, pantigin ito. Katahimikan. Manlilimos. Naroroon.
Parihaba. Dumamay. Yun, pantingin na natin. Unahin natin ang katahimikan. Ka, ta, hi, mi, kan. Sunod, manlilimos. Man, di, mos. Sunod na papantingin natin ay naroroon. Na, ro, on. Sunod, parihaba. A, ri, ha, ba. Sunod, ang salitang dumamay. Du, ma, may. Tandaan natin, ang pagpapantig ay ang paghahati-hati ng salita. Kaaya-ayang pakinggan ang mga salitang may wastong pagbigkas. Ang wastong pagbigkas ng salita ay ginagamit sa makabuluhang pagpapahayag. Ang talasalitaan ay ang listahan ng mga salita at ang mga kahulugan ng mga ito. At para sa inyong offline activity 1, isabuhay natin. Titik A, magsulat ng 5 mahahabang salita at pantigin ito. Titik B, panuto, basahin mo ang mga salita, pantigin ang mga ito ng pasalita. Una, sumisigaw. Kalawa, pamayanan. Katlo, napahamak. Kaapat, magtatrabaho. Ikalima, mapagbigay. Pantigin natin muli. Ang pantig ng sumisigaw ay so, mi, si, gaw. Kalawa, tamang pantig ng pamayanan ay pa, ma, ya, nan. Katlo, ang tamang pantig ng napahamak ay na, pa, ha, mak. Kaapat, ang tamang pantig ng magtatrabaho ay mag, ta, tra, ba, ho. Kalima, ang tamang pantig ay ma, pag, bi, gay. Tayahin natin, panuto, basahin ang mga pangungusap, piliin ang tamang pagkabaybay ng salitang may salungguhit. Unang bilang, nakita ko ang aking tiyuhin na sumasayaw sa gitna ng daan. A, sumasayaw. B, sumasayaw. C, sumasayaw. D, sumasayaw. Ang tamang sagot ay tama, titik, A. Ikalawa, makilahok tayo sa mga aralin sa ating klase. A, makilahok. B, makilahok. C, makilahok. D, makilahok. Ang tamang sagot ay tama, titik, A. Ikatlo, pupuntahan namin ang aming lola sa ibang bansa. A, pupuntahan. B, pupuntahan. C, pupuntahan. D, pupuntahan. Ang tamang sagot ay
Tama, titik, B. Apat na bilang, nakalikom kami ng malaking halaga para pambili ng gamot. A. Nakalikom. B. Nakalikom. C. Nakalikom. D. Nakalikom. Ikalimang bilang, may paligsahan ng awit sa aming baryo. A. Paligsahan. B. Paligsahan. C. Paligsahan. D. Paligsahan. Ang tamang sagot ay tama, titik, B. Gawin natin. Magpakitang gilas, sabihin kay nanay na magdikta ng 5 salita at pantikin mo ito. At para sa inyong offline activity 2, iguhit ang masayang mukha at malungkot na mukha sa mga gawain sa ibaba. Basahin muna natin bago nyo sagutan. Gawain, unang bilang, napapantig at nababasa ko ang mga salita ng buong husay. Ikalawang bilang, nahirapan akong pantigin ang mga salita. Ikatlo, nasundan kong madali ang itiniktang salita. Ikaapat, nahirapan akong sundan at basahin ang mga salitang itinikta. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa Filipino 2. Maraming salamat sa pakikinig.